Inaanyayahan ko po kayong tumayo bilang paggalang sa pagbukas na ng salita ng Panginoon. Sa lahat po ng may mga Biblia, makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Mateo, Kabanata 6, mga talatang 22 hanggang 23. Inuulit ko po, Book of Matthew, chapter 6, verses 22 to 23. Ganito po ang sinasabi, ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ngunit, kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Purihin po ang salita ng Panginoon at ating pong i-welcome, Pastor Eric Seten. Thank you, manalangin sa Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat po, aming Diyos, sapagkat niloob mo na kami po ay makadalo ngayon, buhay pa rin po at malalakas. Salamat po, Panginoon, na kami po, Diyos, ay naniniwala na sa umaga pong ito, sa mga salita po na aming pagbubulay-bulayan ay makadadagdag, Panginoon, sa kaalaman namin upang ang taon na amin pong tatahakin ay maging matagumpay sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Purihin ka at dakilain ka sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung tutusin, pwede na tayo mag-closing prayer. Ayan ako. At busog na po tayo sa salita ng Diyos. At ako po'y naniniwala na naiintindihan naman natin, sapagkat tayo po ay uhaw at nagagalak ngayon sapagkat ang biyaya po ng Diyos ay umaapaw sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Salamat po sa mga tatlong nag-amen na naging masagana ang buhay. So, tutuloy na po tayo sa atin pong pag-aaralan. Tayo po ngayon ay pumasok na. Pumasok na po tayo sa isang taon na kung saan po ay maglalakbay na naman tayo sa buhay. Nakakalimang araw na po tayo sa 2025. At sa ating paglalakbay po sa buhay, ay may mga iba't ibang pangyayari po tayong makakasalubong. Ayaw man natin o hindi man tayo negatibo sa unang Sunday, pero ang realidad ng buhay po talagang dadaan tayo at hindi natin pwedeng lampasan ng iba't ibang aspeto ng buhay. Kaya napakahalaga po, gaya ng binasa ni Ate Apple, na ang atin pong paningin, hindi yung literal na paningin, kundi yung atin pong spiritual na pananaw ay malinaw. Napakahalaga po na malinaw ang ating paningin upang hindi tayo maligaw, hindi tayo mapahamak, at hindi tayo magkamali sa pagtahak natin po sa taong ito. Sa umaga pong ito ay may dalawang pananaw po tayo, dalawa lang po ito, na pananaw na makakasalubong natin, mai-experience natin sa ating buhay. Pero sa dalawang ito, may dapat tayong piliin. Ang topic po natin ngayon, perception versus persistent. Yan po ang ating pag-aaralan. Dalawang pananaw po yan. Ano po ba yung pagkakaiba ng dalawang ito? At alin yung dapat nating piliin? Actually, pareho naman tama yan eh. Pero, makikita po natin sa umagang ito, pag-aralan natin, ano ba ang dapat nating piliin sa dalawang ito? Tingnan natin yung perception. Ano po ba yung perception? Ang perception po, sabi dyan, ability to see, hear, or become aware something through senses, the senses. Ano po ito? Ito daw po yung kakayahan daw po natin. Ito po yung likas sa tao na tayo po ay may kakayahang makakita, makarinig, or makaramdam sa mga bagay-bagay sa buhay. Meron tayo naan. Hanggat buhay ka, meron ka niyan. Ako po'y naaral sa mga namayan, ang isang bagay ko pong hindi nalilimutang ipagawa ay yung magkurutan sila. Pwede mo bang magkurutan kayo ngayon? Pagkakataon mo nang makaganti sa katabi mo. Magkurutan. Ano ang naramdaman? Ano naramdaman? Masakit. Ibig sabihin,
andyan pa yung kaluluwa mo eh. Ano po? At yun po yung tinatawag na perception. Meron pa tayong kakayanan yan. In short, ang perception po, mga kapatid, ito po ay pamumuhay natin na nakabase sa ating nakikita, naririnig, at nararamdaman. So everyday po, tayo po ay nabubuhay na doon sa mga nakikita natin, ginagamit natin yan, nadidinig natin, at nararamdaman natin. At ito daw po ay pagdidesisyon. Siyempre, habang tayo po ay nabubuhay, sabi nga, everyday tayo po ay nagdidesisyon. Paggising mo pa lang mo sa umaga, magdidesisyon ka na, babangon ba ako o hindi? Ano ba ang kakainin ko? Ano ba ang gagawin ko? Gagawin ko ba ito o hindi? So, nagdidesisyon po tayo. At sa pagdidesisyon natin iyan, bumabase po tayo dun sa perception na iyan, bumabase tayo dun sa nakikita natin. Bumabase tayo sa naririnig natin, at bumabase tayo sa nararamdaman natin. Yan po yung perception. Wala hong masama kung gagamitin natin yung perception na yan. Hindi ho bad yan kasi sa Diyos galing yan eh. Kaya lang ho, mag-iingat po tayo at dapat tayong mag-ingat kasi kung dyan lang po tayo babasa sa perception na iyan, maaari pong mapahamak tayo kung dyan lang po tayo babase. So sa paanong paraan ba tayo pwedeng mapahamak kung dyan lang po tayo babase? Ano ba yung mga bagay na pwedeng mangyari po sa atin? Sabi po dito, maaaring mali ang matahak nating buhay. Kung dyan lang po tayo nakabase sa nakikita natin, sa nararamdaman natin, sa ating nadidinig, maaaring may mga desisyon po tayo na magdala sa atin sa kapahamakan ng buhay. Bakit po? Ang mga bagay na nasa ating paligid, nakikita natin, nadidinig natin, nararamdaman natin, minsan dyan ho talaga tayo bumabase ng pagdidesisyon sa ating buhay. Tama o hindi? Tama po ba? Diyan tayo magdidesisyon. Narinig natin ang isang bagay, so magdidesisyon tayo. May nakita tayo ng isang bagay, magdidesisyon tayo. But may sinasabi po ang Biblia na ang mga bagay na nasa ating paligid, minsan ay pwede rin makasama sa atin. Sabi po ng Bible sa 1 John chapter 2 verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang mga pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So kapag yung tinatawag na lust of the eye, ano pa, lust of the flesh, and pride of life na tinatawag dyan. So, meron po kasing, tayo po kasing ang paningin natin, nilikha ng Diyos na banal. Kaya nang doon sa ating nakikita sa ating paligid, minsan nawawala ang kabanalan. So yung damdamin natin, nagigising tayo na okay, nag-worship ka pa, tapos after nung may nadinig ka at may nabalitaan ka, minsan apektado tayo. At dahil sa mga bagay na iyan, nagkakaroon tayo ng desisyon na minsan ay ikinapapahamak natin. So kaya nga, ang sinasabi po dito, mamaya makikita natin ang ang payo ng Panginoon. So pinakikita lang po natin, ulitin ko, hindi masama ang nasa paligid natin. Hindi masama yung mga bagay na nandiyan sa paligid natin. But, kung hindi tayo mag-iingat, maaaring ito ang maglaglag sa ating 2025. At isang bagay, kung minsan huwag na tayong lumayo, maging tayo sa ating sarili, ay pwede natin ipahamak ang ating sarili. Bakit ko ito nasabi? Sabi po ng Bible, sa Jeremiah 17:9, sino ang nakakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. So, ang puso pala natin, pwede tayong madaya. Kaya nga, binabalanse yan ng isip. Kung bakit inilagay ng Diyos ang isip sa taas, upang ito ay unang gamitin, hindi ang puso lang. Tama ho ba? Kasi pag pinairal natin ang puso natin, pwede tayong madaya. Sapagkat yung simbo yun ng damdamin, puso yan eh. Kami galing mo kami ng Sipat, first Saturday na nag-mission, bumabiyahe kami ni Kuya Ramil, si Kuya Danny, si Kuya Emo at ako. So bumabiyahe kami, dala namin yung Pajero namin. Yung aming Montero. So, pagdating mo doon sa may Sipat, medyo merong ma-overtake ka na ganyan si Kuya Ramil. Siyempre, overtake kami, nakahinto. Meron nung dumadating.
na isang nakasingle at pinakain po kami ng puto kutsinta. Minura kami. Sabi namin, buti na lang, ay magandang yung topic sa sipa. Buti na lang, yung sa ubas kami nakatingin kasi ano namin yung dalawang tiktik na ang dapat kapantignan yung ubas, hindi yung mga higante. So, kung puso ang paiiramin, nag-iisa siya. Ang kas niya, babae o kasawa niya yun. 4 kami. Pwedeng mapahama. Pwede sabihin ko, abulin mo yan. Kaya yan, kaya. 4 tayo. Na kung minsan, dyan tayo naliligaw. No? Kaya nga, napakahalaga po na yung perception, yung mga pananaw, yung damdamin na iyan, ay makontrol natin. No, kasi lalo na sa mga kabataan. Oh, may isang bata na siya sa lang ko, bakit anak, wapo eh. Sabi niya sa nanay, wapo, anak wala kang kinabukasan. Ay sabi ng bata, nay, ayaw mo ba? Wapo ang magiging anak mo, ang apo mo. So, minsan nakatingin lang sa mga bagay na ganoon. No? Kaya nga, maaari tayong mapahama kung dyan lang tayo sa ating perception. Pangalawa, maaari may mga pagpapalang mawala sa atin. Kung dyan lang tayo nakabasa sa perception na iyan, maaaring may mga bagay daw po or mga pagpapala na pwedeng mawala sa atin. Alam niyo po sa Bible, ay merong account po na kung saan ang dami sanang naging himala na nangyari sa buhay ng mga tao, kaya lang ginamit nila yung perception nila kay Jesus. Ano? Sabi dito sa Matthew chapter 13, makababa pa naman. Sabi dito, 54 and 58, umuwi sa kanyang bayan, si Jesus umuwi sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakakarinig sa kanya, kaya't kanilang tinanong, saan kumuha ng karunungan ng taong iyan? Paano siya nakagawa ng himala? Hindi ba siya ang anak ng isang karpintero? Ayan. Hindi ba si Maria ang kanyang ina, Santiago, Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga-rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan kaya niya natutunan ang lahat ng iyan? Doon sila nakatanaw ako. Tapos sabi dito, at siya'y hindi nila pinaniwalaan. Jesus, kaya sinabi sa kanila ni Jesus, ang isang propeta ay ginagalang kahit saan maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. Minsan, kapag nakabase lang po tayo sa perception natin, may mga blessings na pwedeng mawala sa buhay natin, lalo na sa Panginoon. Kung titignan lang natin ang Diyos sa isang aspeto lang ng pagka-Diyos, sa isang aspeto lang ng kabuuan ng Diyos, maaaring may mga bagay po na makawala na mga pagpapala sa atin. So, dito sa pinag-aaralan po natin, wag lang sa nakikita, wag lang sa nadidinig. Minsan kasi mga kapatid, doon lang tayo nakabase. Ano po? Sa natural lang, sa natural. Kaya nga, napakahalaga po na maintindihan natin na sa taong ito, huwag lang tayong bumase sa nakikita lang natin, naririnig natin, at nararamdaman natin. Kasi maaari po tayong mapahama. And number 3, maaari tayong magkasala sa Diyos. Dahil minsan pala, dyan sa mga perception na iyan, kung dyan lang tayo babase, maaari tayong magkasala sa Diyos. Bakit, mga kapatid? Tingnan nyo itong verses na ito. Sa John 1:45 to 46, ginamit po ito, ang Bible po ito na nakalakay ito ginamit para sa perception na ito. Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi dito, natagpuan namin ang tinutukoy ni Moses sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din sa mga propeta. Siya si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. Ano po ang sabi ni Nathanael? Sabi niya, may mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathanael, sumagot si Felipe, halika tignan mo. Sabi niya. So, tutuloy po natin yan, may isang eksena po yan. Pero ang gusto kong kuhanin dito, minsan nakabase lang tayo doon sa nakikita natin. Paano naman magiging mabuti ang tao na yan? Doon nakatira yan. Paano naman magiging mabuti yan? Anak ni ganito yan.
Paano nga magiging mabuti? Galing nga yan, ex-convict nga yan. At si Brother Rabin nakabangon. Minsan nakabase mo ang isang tao at maaari tayong magkasala kasi bakit? Minsan, madali tayong makapanghuhusga base lang sa ating nakikita. At base sa ating nadidinig. At base sa ating nararamdaman. Maaari tayo magkasala na makahusga tayo sa isang tao dahil lang sa nabalitaan natin. Dahil lang sa nadinig natin. Kaya nito, bakit tayo may mabuti bang magmumula sa lugar na iyon? Alam niyo mga kapatid, may isang kwento akong narinig. Ito po ay isang ilustrasyon na kung saan hindi tayo dapat tumitingin lang at nagbabase lang ng ating paghusga sa tao, base lang sa ating nakita. Meron ng isang train na bumabiyahe. At habang bumabiyahe po ang train na ito, sa ibang bansa po siya, takbuhan ng takbuhan yung tatlong bata, napakaiingay. Napakagugulo. So habang bumabiyahe po, nayayamot na yung mga nakasakay. Kasi napakaiingay eh. Parang dito minsan, hindi naman tayo nayayamot sa mga bata. No? Maganda ho yung maraming bata. Nasisibol na mga lingkod ng Diyos. Ngayon, takbuhan ng takbuhan, samantalang yung ama ay nakatahimik lang na nakaganyan. Ngayon, kinausap ng mga nakasakay na iyon, yung lalaki. Ang sabi sa lalaki, hindi mo ba sasawayin yung mga anak mo? Napakagugulo. Naaabala kami. Naiistorbo kami. Patigilin mo, wala ka bang pakiramdam? Hindi mo ba nakikita, hindi mo ba natidinig? Ang sabi mo ng lalaki na ito, pasensya na kayo. Sabi niya, pasensya na kayo. Sapagkat kami ngayon ay papunta sa ospital. Patay yung asawa ko at hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga anak ko na patay yung kanilang ina. Kaya ako ay tulala. Kaya hindi ko alam na magulo na pala yung mga anak ko. Sa pagkatapos na narinig ng mga tao, yung sinabing dahilan ng lalaki ito, hindi na nila sinaway ang bata. Bakit? Sapagkat naintindihan nila kung bakit nagkakaganito yung lalaki. Sa buhay natin minsan, madali tayong nakapanghuhusga. Amen. Madali tayong nakatumitingin sa isang tao, madali nating na-down, madali nating naibabagsak, madali nating natitignan ng masama. Kasi bakit? Narinig lang natin. At minsan, nakukuha natin yung kasi wala tayo sa kalalagayan nila. Amen ba? Sabi nga, at paulit-ulit na hindi na siguro matatapos, ang salita nito ni Pastor Bimin, subukan mong lumagay sa kanyang sapatos. Subukan mong lumagay sa kanyang tsinelas. Sa taong tatahakin natin, may mga pangyayari tayo na mararanasan, makikita, maririnig, mararamdaman sa ibang tao at maging sa atin. Huwag nating tignan doon sa perception lang. Amen. Natahimik kayo. Ako ay may pangako sa Diyos na aking gagawin ngayon na maglilingkod ako sa Diyos. Sabi ko to sa asawa, na maglilingkod ako sa Diyos na hindi ako babase sa paglilingkod ng iba. Hindi ko gagamitin ang perception ko. Hindi ko titignan ang paglilingkod ng iba. Na kung mainit sila, mainit din ako. Na kung malamig sila, malamig din ako. May goal ako. Ewan ko kayo. Alam ko meron din. Pero isa lang ang tinitignan dito. At ang gusto ko pong makita natin, wag lang tayo sa perception. Wag lang. Kasi kung dyan lang tayo babasa sa ating buhay, hindi tayo magtatagumpay. Baka March pa lang, quarter pa lang ng taon, laglag na tayo. Amen ba? Okay ba tayo? Salamat po. Okay ba tayo? Yung din pagsagot na kay kinondisyon ko na rin ngayong taon na ito. At sinabi ko sa Panginoon, Lord, kung di sila i-amen, okay na rin sa atin.
So, perception. Yung number 2, ito yung dapat nating piliin. Ito yung tinatawag na, nabasang natin yan, yung tinatawag na persistent. Ano ba yung persistent? Sabi po ng dictionary, continuing or recurring over long period. Sabi doon, tapos refusing to give up. Sabi dito, pagpapatuloy or pagpapaulit-ulit kahit humahaba ang panahon. Diba? Nagpapatuloy, nag-uulit-ulit, or yung pagtanggi o pag-ayaw na sumuko. Sa taon na ito, dapat walang susuko. Amen. Ang suko lang na gagawin natin kung patay na tayo. Gusto nyo naman sumuko? Pray kami na mamatay ka na. So, walang susuko. Walang susuko, mga kapatid. So, ibig sabihin, kung gusto nating maabot, no? Kung gusto nating maabot, sabi nga kanina ni inaanak na Dadang, yung rurok ng worship. Yun. Sa atin gusto nating maabot yung rurok ng ating tagumpay. Walang ayaw. Ano ang positibong dulot kung hindi pa ayaw? Siyempre, una, makakatiyak tayo ng tagumpay sa buhay. Siyempre, sabi nga ni Freddy Aguilar, ang umaayaw ay di nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Pangalawa, walang masasayang na blessings. Kung magtutuloy tayo, walang masasayang na pagpapala, letter C, maiiwasan nating magkasala sa ating Panginoon. Ngayon, paano natin magagawa yan? Paano natin magagawa ang mga bagay na iyan? Sabi dito, una, huwag bumase sa pamantayan ng tao. Huwag tayong bumase sa pamantayan ng tao. Minsan kasi, may mga pagkakataon na uunlad na sana tayo sa buhay. Ano po, maaaring last year, may mga nakaabang na tagumpay na sana tayo sa ating buhay, na ando doon na sana gusto nang ibigay ng Panginoon, pero naudlot. Sabi dito, minsan may mga pagkakataon na umunlad na tayo sa buhay, pero nawawala ito dahil ang sinunod natin yung pamantayan ng tao. Ano ba ang pamantayan ng tao? Ang pamantayan po kasi ng tao ganito Kapag walang nangyayari, umaayaw na. Naranasan nyo na ba yun? Parang umayaw na kayo. Naranasan nyo na ba yung, wala namang mangyayari, wala namang nangyayari. Ayaw na. Ganyan ang tao. Ang pamantayan ng tao, kapag nahihirapan, titigil na. Yan ang tao Ano po? Yan ang pamantayan ng tao. Ang pamantayan ng tao, kapag matagal nang dumating, naiinip na, umaayaw na. Hindi mo dapat ganun sa taong ito. Ano po? Ang sabi mo ng 2 Corinthians chapter 5 verse 16, kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao hindi na batay sa sukatan ng tao. So, pagtingin natin sa tao, pagtingin natin sa sitwasyon, hindi na doon batay sa sukatan ng tao. Although na tao tayo, pero tayo'y Kristiyano. Amen. Pero tayo ay anak ng Diyos. Iba ho ang pananaw natin dapat. Iba na ang pamantayan natin. Meron po kasing standard. Nabanggit kanina ni Mami Gle na meron hong linya na pinadadaanan ang Diyos sa atin. May standard ang isang Kristiyano na pamantayan natin. Hindi pwedeng pamantayan ng iba. So, kapag po tayo ay hahakbang, papunta tayo sa bagong taon, huwag yung mga ganitong bagay. Kasi pag umayaw mo tayo, madalas kong pinasabi dito, minsan may mga pagpapala na pagdating na, umayaw tayo, nung dumating wala na tayo. Pilitin natin dumalaho ng every Sunday, huwag lang yung talagang hindi natin kaya. Bakit? Sapagkat may mga panahon na ang Diyos ay ibinibigay ang blessings doon sa mga panahon ng gawain. Although na si Lord ay nagbibigay sa ordinaryong araw, iba mo kasi sa panahon ng pagtitipon.
Pag binasa niyo po ang Book of Acts, kadalasan sa pagtitipon ng maraming tao, doon bumababa ang Espiritu ng Diyos. Paano kung ikaw at ako ay wala dito, umabsent tayo nang wala namang kadahilanan? At ibibigay na pala ng Diyos yung katugunan ng pangako niya, ng blessings niya. Umayaw na tayo. Sayang. Tama? Tama ba? Kasi madaling, ang tao ko kasi madaling makinig. Ba't ko alam? Tao ako. Tao ako. Pero hindi dapat pala ganun. Hindi pala tayo dapat bumabase sa pamantayan ng tao. And, sabi dito, magbago ng pag-iisip. Sabi dun sa isang narinig ko, i-search ko na lang yung pagtama, yung change your paradigm, yung paradigms, yung kaisipan, mag-change, no? Dapat baguhin daw, magbago daw tayo ng ating kaisipan. Ano? Kasi bakit mga kapatid? Tandaan natin, nagtatalo ang isang bagay sa isip ng tao. Naiiba ang pananaw sa bawat kaisipan ng tao. Parang ganito yan. May isang missionary po na pumunta sa mental hospital. Ngayon, pumunta itong missionary sa mental hospital, humingi siya ng permiso doon sa doktor para ipag-pray yung mga tao doon. Yan, habang daw po naglalakad yung missionary kasama ng doktor, may bumasli. Doon sa missionary. So sabi nga, tayo kasing mga Pilipino, di ba pag may yung kahit hindi tayo, kahit hindi pangalan natin, lumilingon tayo. Napalingon ngayon itong missionary. Ang sabi nung nandoon sa rehas, anong ginagawa niyo? Sabi ganun sa missionary, at sa doktor. Ang sabi nung missionary, naglalakad kami. Ang sabi ho nung nasa mental hospital, bakit kayo nakakulong? Sabi niya, bakit kayo nakakulong? Napaisip yung missionary na ang pananaw nitong nasa mental hospital, sila yung nakakulong kasi rehas ang pagitan. So pareho sila na nasa kabila ng rehas. Pero ang pananaw nitong nasa mental, ang nakakulong, yung tunay na malaya. At ang pananaw nung nasa mental, hindi siya nakakulong. Ano yung gusto kong ipunto dito? Minsan, nagbabago ang takbo ng buhay natin base yan sa isip. Ngayon, kung mananatili tayo na hanggang dyan lang, ang gagamitin nating pag-iisip natin, mananatili tayong hanggang doon lang. May natinig ako minsan, dapat daw sa lakas, sa paglilingkod, sa pagbibigay, sa lahat ng aspeto, banatin natin ng gusto ang ating goma. Nakapaglaro na ba kayo ng tirador? Taas nga po ang kamay, para alam ko lang gising kayo. Sino po nakapaglaro ng tirador? Sa mga hindi pa, titiradorin namin kayo at magmaranasan ka. Sa tirador po, di po ba ito ay binabata? At ang bata ko ng goma, iyon ang nagugutos ng layo at lakas ng bala na dadating. Amen ho ba? The more na iyan ay binabatak mo ng gusto, mas malakas at mas malayo ang pupuntahan ng bato. Sa buhay natin, pasensya na kayo sa sasabihin ko ngayon. Batak-batakin naman natin ang ating mga isip. Medyo iunat-unat naman natin at baguhin natin ang ating kaisipan ngayong taon na ito. Ang kaisipan kasi ng mundo, ganito ho. Para malaman natin kung ang kaisipan natin ay nabago na ba. Ang kaisipan ng mundo, ito, kailangan mong sabayan ang mundo para madali kang umunlad. Ganyan ang mundo. Kailangan makipagsabayan ka. Pag hindi ka makikipagsabayan, talo ka. Kailangan lumaban ka ng sabayan. Yan po ang mundo eh.
Kaya maraming Kristiyano na sumasabay talaga. Kung ano ang kalakaran ng mundo, ganun din sila. Ang mundo, ang kaisipan ng mundo, huwag kang lumaban ng parehas. Yan ang mundo. Kasi pag lalaban ka ng parehas, nakatalo ka. Yan yung ang China, napag-usapan nga namin sa sa pulo. Napag-usapan namin ng China, pansinin nyo ang China, bakit patuloy umulan. Di sila lumalaban ng parehas Hindi naman ito nakikita sa China, yung video natin. Hindi naman ako siguro yun ang presidente ng China. Pansinin nyo, hindi sila takot. Gumagawa sila ng bigas na plastic, itlog na plastic, ano pa, bulaklak na plastic, taong plastic, lahat plastic. At hindi sila natatakot sa ikapapahama kasi bakit? Sa kanila, iyon kasi bakit? Wala silang Diyos Communism yan Hindi sila naniniwala sa Diyos, so wala silang pakialam. Pero sa ating mga kapatid, magbabago tayo ng isip. Hindi tayo sasabay sa kanila. Amen po ba? Sabi nga nung nabasa ko, maging tapat ka kahit hindi sila tapat. Maging tapat ka kahit wala nang tapat. Maging tapat ka kahit wala nang gumagawa ng katapatan. So kahit ang mundo ay korap, hindi tayo dapat maging korap. Mata mo lang ang kukurap. Amen. Kaya ba? Ang glorious may kayang tumindig sa paninindigan. Tapos di na kayo nakasagot. Kaya ba? Kapatid ako po ngayon, medyo, alam naman po ni Ate Leonie, na-expose ako sa iba't ibang churches. Nakikita ko ang kalakaran ng iba't ibang church, lalo kung napupuri ang Diyos sa Glorious Covenant Ministry. Maraming church mo ngayon, pera-pera na lang. Although na kailangan natin ng pera. Pero hindi mo ang glorious ay itinatag dahil sa pera. At ang glorious po ay hindi tayo lumalakad sa lakad. Sa mga bago pong nandito, ang glorious po ay may paninindigan. Salamat po sa nag-amen. At sa hindi nag-amen, alam ko naman kapatid, tama ba? Tama Totoo. Kasi kung hindi tayo maninindigan, marami mo ngayong church, marami mo ngayong pastor. Ang pastor po ngayon, 2-5 na lang. Sapagat may mga nag-o-ordain mo ngayon, babayaran mo lang bukas, pastor ka na. Pero hindi ganun Hindi ganun. Dapat, mga kapatid, sabi nga, maging mabuti tayo kahit sa hindi mabuti sa atin. Sapagkat yun ka talaga. Amen. Maging mabuti tayo. Kahit hindi sila mabuti, magpakabuti tayo. Hindi dahil mabuti sila, mabuti tayo. Hindi. Mabuti tayo kasi yun talaga yung tatak mo. Iyon yung atiketa natin. Kapatid, sabihin ko po sa inyo, mamuhay ka lang sa katapatan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Try nyo lang, mag-experiment lang tayo. Itong taon na ito, lumaban tayo ng parehas. Itong taon na to, gumawa lang tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kahapon sabi ko sa sipat, may 3 P na ngayon ay i-invest mo. At pagdating ng December, sabi ko sa kanila, pag nag-Christmas party tayo dyan, lechon ang handa natin. Sabi ko sa kanila, ano yung 3 na P na ito na i-invest? Panalangin, pagkakaloob, paglilingkod. Sabi ko sa mga taga-sipat, yung 3 lang ako na yan, invisan nyo na ho yan. At sasabihin ko sa inyo, pag tatapos ng 2025, mayaman kayong pare-pareho. Totoo yun Bakit? Ang Diyos mo hindi sinungaling. Ang Diyos mo ay hindi ho nagbibiro. Ang mahalaga lang ho, mga kapatid, baguhin natin ang ating isip. Kasi bakit? Napulyot na tayo Sa politika pa lang, kapatid, pulyot na tayo. Amen ba? Ako'y walang against sa politika, boboto tayong pare-pareho. Pero, pansinin nyo naman, kaya nga, kung sa gobyerno lang tayo aasa, walang mangyayari. Sa Diyos tayo umasa na may-ari ng gobyerno.
Baka natin ang Panginoon. Sige. Malapit na tayo matapos. Mga nag-12, tapos na tayo. Sabi dito, Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Hindi man pala tayo ang babago Ang Diyos, sa tulong ng Diyos, na babaguhin. Ano daw? Upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Pag naintindihan po natin ang kalooban ng Diyos, gagawin natin ito. At pag nagawa natin ang kalooban ng Diyos, huwag ka lang mag-isip kung paano ka mabubuhay, ang Diyos na ang bahala. Matthew 6:33. Sapagkat pag sumakita ninyo na kayo ay pagharian ng Diyos, at at masunod ang kanyang kalooban, at ang lahat ng bagay ay idaragdag na lamang sa inyo. So, ang susi, magbago ng isip para maunawaan ang kalooban ng Diyos. Sa gayon, magagawa ninyo ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Amen po ba? So, iyan lang. So, sa taon na ito, mga kapatid, magbago lang tayo ng pag-iisip na natin. And, huwag isalig ang buhay sa mga bagay na nakikita. Kaya na sinabi ko kanina, huwag isalig. Sabi dito, kaya ang pagtingin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. No? Sabi niya, at hindi sa mga bagay na nakikita. Hindi naman tayo magiging extreme, ha? Mga Kristiyano po ngayon, extreme. Nakakakita sila ng mga bagay-bagay na hindi natin nakikita. May sekta ho ngayon na nakikita nila, alam nila Brother Daddy, na may mga sekta ho ngayon, nakikita nila, ayan, may demonyo dyan, nakakapit. Panain natin yan. Ganyan ho sila ngayon. Panain natin yan. Ayun, nakapagitan sa inyo daw. John, meron dyan. Ganyan. Lagi mo kayong magpapakante, ha? Baka sumingit ka. Hindi ho ganon. Ang sinasabi dito, na kaya't ang pagtingin namin ay nakatuon sa mga bagay hindi nakikita. Beyond. Tayo kasi mga Kristiyano, hindi tayo dyan sa bagay na iyan. Kahit mahirap ang buhay, totoong mahirap ang buhay, totoong may kalamidad, totoong may mga ganito, pero nakatingin tayo doon sa gagawin ng Diyos. Lampas doon sa nakikita natin, sapagkat ang Diyos, sabi nga, ang Diyos ay noon, ngayon at magpakailanman. Yung bukas natin, ba't ka mag-aalala? Nandun na si Lord. Huwag mo munang isipin kung makapagtatapos yung anak mong nasa tiyan mo. Isipin mo muna kung iyan ay lalabas. Huwag mo munang isipin ang kung ano-anong bagay. Bakit? Ang Diyos na ang bahala doon. At kahit nakikita natin na talaga, pastor, talaga naman ito nangyayari. Talagang yan ang nangyayari. Pero ang sabi dito, huwag isalig sa mga bagay na nakikita lang. Amen po nga. Nabanggit ko na minsan dito, kung 1,000 ng bigas ay 100, isang butil. Matatakot ka ba? Natakot na kayo. Kung ang isang patak ng gasolina ay 100, hindi na per liter, matatakot ka ba? Hindi. Wala ka naman sasakyan, ba't ka matatakot? Hindi ka matatakot, bakit? Ano naman, kahit magmahal ng lahat ng bilihin, ipoprovide naman ng Diyos ang pangangailangan ng pambili mo. Huwag tumigil sa mga bagay. Sa totoo lang, hindi ako nagpapanood ng balita. Although na kailangan sa aming mga pastor, na nanonood kami kasi kailangan kami po ay, ano ba tawag dun sa ano namin? Updated kami. Kasi baka mamaya sabihin ko po sa iyo, mga kapatid, kinalulungkot ko kung sabihin, patay na ho si Ninoy. Si Marcos pala'y patay na. Baka kailangan updated kami. Pero, kung tayo ay manunood, kung tayo ay dyan, naku, hihina lang ang loob mo. Kahit sa totoo na lang talaga, pagpunta mo sa palengke, isang araw bumili po ako ng kamatis,
5 piraso, kulang 70. Kaya mapalad po yung mga ilong na mukhang kamatis, mapalad na po kayo. Hindi mo na kailangan. Alam, kailangan, creative ka. Noong sa Pulong-Luma to, naglinis ho kami, sarap na sarap si Brother Ray. Matatapos na ako, nagkakanta na ako. Sarap na sarap si Brother Ray dun sa niluto ko. Kasi mahal ng kamatis di ba sa omelette? Kamatis. No? So, tsaka sibuyas. Mahal. May repolyo sa amin na nabubulok. Hiwa-hiwa ko. Nilagyan ko ng itlog. Tsaka po minix-mix, binekos-bekos na kanyang. Nilagyan ng kung ano-anong herb na yan, kung ano-ano. Nung niluto sabi ni Kuya Ray, sarap pa. Hindi ko lang masabi sa kanyang megos lang yan. Bakit? Kasi lagyan ko ng repolyo kasi mura-mura repolyo. Mura repolyo ba? Hindi rin. Bakit may repolyo sa amin? So, ano ibig ko sabihin? Mga kapatid, hindi tayo dapat matali doon lang sa mga bagay na ating nakikita. And last but not the least, huwag aayaw sa laban ng buhay. Walang aayaw. Sabihin mo sa katabi mo, walang aayaw. Ang umayaw. Sabihin mo, ang umayaw. Patay. Walang aayaw. Kasi bakit mga kapatid? Ang sabi po ng Hebrews 19:38, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko siya alulugdan. 19 na, ano ba to? 9 ba sa kamali sa time. So, alam niyo na yun, hanapin niyo. Ngayon, 10:38. Hebrews 10:38. Kailangan hindi tayo tumalikod. Kasi kahit anong gawin natin, sige, January 1, tapos pagdating ng December 30, doon tayo tumalikod. Wala din mangyayari. So mga kapatid, isa lang ang sinasabi ng Panginoon. Ano man ang ating pagdaanan, ano man ang ating lakbayin, ano man ang akyatin, bumaba, gumapang, sabi natin sa isang nabasa ko, kung hindi mo raw kayang tumakbo, lumakad ka. Kung hindi mo kayang lumakad, gumapang ka. Una pala, kung hindi mo kayang lumipad, tumakbo ka. Kung hindi mo kayang tumakbo, lumakad ka. Kung hindi mo kayang lumakad, gumapang ka. Marating mo lang ang tagumpay sa buhay. Tingnan mo ba? Pagpalain mo tayo ng Panginoon.